Ang Pilipinas ay isa lamang maliit at mahirap na bansa, walang anumang dapat matutunan. Iyan ang malamig at mapagmataas na konklusyon ng grupo ng 85 internasyonal na mag-aaral mula sa Royal Academy bago pa man bumukas ang pinto ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa kanilang mga mata, ang Pilipinas ay isang hindi inaasahang hantungan, isang pagkakamaling paglalakbay na ipinilit lamang ng kanilang paaralan. Sila ay mga anak ng mga pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Pera, posisyon, mga bodyguard, pribadong eroplano, mga mararangyang pagdiriwang, lahat ng ito ay ordinaryo na para sa kanila. Para sa kanila, ang mundo ay malinaw na nahahati. Ang mayayaman ang sentro, ang mahihirap ang nasa gilid, at sa kanilang isipan, ang Pilipinas ay napakalayo sa sentrong iyon. Si Ethan Carter ay nakaupo sa unahang hilera, walang interes na nakatingin sa labas ng bintana ng eroplano. Nakarating na siya sa hindi mabilang na mayayamang bansa, mula sa mga nagniningning na lungsod hanggang sa mga mararangyang sentro ng pananalapi. Kaya naman, ang Pilipinas sa imahinasyon ni Ethan ay isang luma at atrasadong lupain lamang kung saan madali niyang mabibili ang lahat gamit ang kanyang pera. Napangisi si Oliver Bennett, ang kanyang boses ay may halong biro at pangmamaliit. Siguradong adobo at salakot lang ang makikita natin dito. Mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw, walang tumutol. Dahil sa kaibuturan ng kanilang mga puso, pare-pareho ang kanilang iniisip. Ngunit sa kabalintunaan, 5 minuto lamang pagkatapos nilang makapasok sa bansa, nagsimulang lumihis ang lahat sa landas na kanilang pinaniniwalaan sa loob ng maraming taon. Hindi mga talumpati, hindi sinumang tumayo para makipagtalo o mangumbinsi sa kanila, kundi ang mga bagay na nakikita mismo ng kanilang mga mata. Isang malawak, maayos, at maliwanag na espasyo. Mga taong tahimik ngunit tumpak na nagtatrabaho. Mga tingin na may paggalang, mahinahon, hindi yumuyuko, at hindi naninilbi. Walang sinumang nagpakita ng takot sa kanilang pera. Walang nanuyo, walang nagpakumbaba. Ang lahat ay naganap ng mabilis at maayos, na naging dahilan upang ang mga sanay na laging inuuna ay biglang nataranta. Si Ethan ay natigilan, ang unang naramdaman niya ay hindi pagkamangha kundi kahihiyan. Kahihiyan dahil napagtanto niyang sa lugar na ito, ang mga bagay na dati niyang ipinagmamalaki ay hindi pala gaanong makabuluhan, hindi na payuko ng pera ang sinuman, hindi na bago ng katanyagan ang pakikitungo ng iba. At sa sandaling iyon, isang tanong ang tahimik na umalingaw-ngaw sa isipan nilang lahat. Kahit wala pang nangahas na sabihin ito ng malakas, sino nga ba ang tunay na mahirap? Sa maikling 5 minutong iyon, hindi nila alam na iyon na pala ang simula ng 7 araw na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang Royal Academy ay hindi isang ordinaryong paaralan. Ito ay isang lugar para lamang sa mga anak ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo. Hindi sapat ang pera para makapasok. Dito, ang pera ay unang rekisito lamang. Ang pangalawang kondisyon ay ang angkan, ang posisyon, ang impluwensyang hawak ng pamilya ng mag-aaral sa lipunan. Si Ethan Carter ay isa sa mga mag-aaral na iyon. Ang ama ni Ethan ay chairman ng isang pandaigdigang korporasyon ng real estate na nagmamay-ari ng maraming proyekto mula sa Amerika hanggang Europa at gitnang silangan. Ang kanyang ina ay nagpapatakbo ng isang pribadong investment fund na dalubhasa sa pagbili ng mga matatagal ng luxury brand. Ang bahay kung saan lumaki si Ethan ay hindi tinatawag na bahay, kundi mansyon. Sa kanyang alaala, ang mga pampamilyang hapunan ay napakadalang na halos mabilang sa mga daliri. Ang pera ay hindi kailanman naging problema para kay Ethan. Ang tanging bagay na kailangan niyang matutunan mula pagkabata ay kung paano manatiling kalmado, kung paano itago ang damdamin, at kung paano manatili sa posisyong mas mataas sa iba. Si Oliver Bennett, kasama sa silid ni Ethan, ay ang kaisa-isang anak ng isang aristokratikong pamilyang Ingles na ilang henerasyon nang nasa industriya ng pananalapi at enerhiya. Si Oliver ay matalino, matalas, ngunit laging may dalang likas na pangiinis. Naniniwala siyang ang mundo ay pinapatakbo ng interes at ang mga tao ay mabait lamang kapag sila ay binabayaran. Si Ryan Nakamura naman ay iba, anak ng isang pamilyang Hapones na nagmamay-ari ng malalaking hotel chain sa buong Asya. Si Ryan ay tahimik,
mapagmasid, sanay sa pamantayan, disiplina at sistema. Hindi mahilig magyabang si Ryan, ngunit sa kanyang puso ay laging naniniwalang ang maliliit na bansa ay mahihirapang bumuo ng mga epektibong sistema ng pagpapatakbo. Sa grupo ay mayroon ding si Sophie Loren, isang babaeng mag-aaral na Pranses. Lumaki si Sophie sa isang pamilyang may tradisyon sa diplomasya. Siya ay sensitibo, pino, at mahilig sa sining, ngunit mayroon ding malinaw na pagkiling laban sa mga bansang itinuturing niyang nasa labas ng sibilisasyon. Si Hannah Muller, isang Aleman, ay anak ng isang negosyante sa teknolohiya. Naniniwala si Hannah sa datos, numero at lohika. Para sa kanya, ang pag-unlad ng isang bansa ay masusukat lamang sa pamamagitan ng teknolohiya, produktibidad at kahusayan. Kasama nila si Gregory Hill, isang guro sa kasaysayan, isang lalaking nagturo ng mahigit 30 taon, sanay na tingnan ang mundo sa pamamagitan ng lente ng mga makapangyarihang bansa. Sa kanyang mga aralin, ang maliliit na bansa tulad ng Pilipinas ay karaniwang lumilitaw lamang bilang isang karagdagan sa kasaysayan na iimpluwensyahan at sumusunod sa mga malalaking bansa. Ang tanging naiiba sa grupo ay ang punong guro na si Adrian Cole. Siya ay isang taga-Canada, hindi pa katagalang nanunungkulan, tahimik, kalmado at laging pinagmamasdan ang mga mag-aaral ng may malalim na tingin. Siya mismo ang biglang nagbago ng destinasyon ng paglalakbay-aral sa taong iyon. Walang nakaintindi kung bakit niya pinili ang Pilipinas. Kahit na nakatayo sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport, pagkatapos ng unang pagkabigla, marami pa ring mag-aaral ang naniniwalang lahat ay panlabas na anyo lamang. Sinasabi nila sa kanilang sarili, ang isang maliit na bansa ay tiyak na magpapakita rin ng kahinaan sa lalong madaling panahon. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ang mismong paniniwalang iyon ang malapit ng masubok ng husto. At si Ethan, ang binatang ipinanganak sa karangyaan ngunit lumaki sa kalungkutan, ang unang makakatanto na may mga halagang hindi maipapamana ng pera o mabibili ng kapangyarihan. Sa katotohanan, ang pagkabigla sa Ninoy Aquino International Airport ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang nakalubog na bahagi ng kuwento ay nagsimula na matagal na bago pa man iyon. Mula mismo nang i-anunsyo ang desisyon na baguhin ang destinasyon sa Royal Academy. Noong araw na iyon, ang malaking bulwagan ay puno ng mga mag-aaral at guro. Ang kapaligiran sa simula ay puno ng pananabik. Hanggang sa umakyat sa entablado si punong guro Adrian Cole, at dahan-dahang sinabi ang pangalan ng bagong destinasyon, ang paglalakbay-aral sa taong ito ay gaganapin sa Pilipinas. Isang maikling pangungusap lamang ngunit ang buong bulwagan ay tila sumabog. Ang mga bulungan ng pagtutol, ang malakas na tunog ng mga hinihila na upuan ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Mayroong biglang tumayo, mayroong hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Pilipinas? Isang paglalakbay-aral? Hindi Dubai, hindi Switzerland, hindi rin New York o Paris. Naaalala pa ni Ethan ang nanlalaking mga mata ni Oliver noon, hindi dahil sa pagkagulat kundi sa pakiramdam na iniinsulto. Ano ang matututunan sa Pilipinas? Sabi ni Oliver, nang sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Pupunta ba tayo doon para tingnan ang kahirapan? Mahinang tawanan ang umalingaunggaw, walang tumutol, dahil sa kanilang isipan, ang tanong na iyon ay lubos na makatwiran. Noong gabing iyon, sunod-sunod ang mga tawag. Ang mga magulang ay tumatawag sa kanilang mga anak. Ang mga anak ay tumatawag sa bahay. At pagkatapos ay ang mga makapangyarihang pamilya ay direktang tumatawag sa pamunuan ng paaralan. Ang mga pag-uusap ay hindi magaan. Kumunot ang noo ng ama ni Ethan nang ikuwento ng kanyang anak ang nangyari. Pilipinas? Ano ang iniisip ng paaralan? Nagbabayad kami ng malaking halaga para sa edukasyon ng aming anak, hindi para dalhin siya sa mga lugar na tulad niyan. Iba naman ang pag-aalala ng kanyang ina. Ligtas ba doon? Narinig kong maraming magnanakaw at may mga natural na kalamidad pa. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na sinabi sa dose-dose ng iba pang pamilya. Sa kanilang mga mata, ang Pilipinas ay isang pangalang na uugnay sa panganib, pagkaatrasado at kakulangan sa pag-unlad. Walang nagtanong kung ano talaga ang Pilipinas. Naniniwala lamang sila sa kung ano ang kanilang nakasanayan. Kinabukasan,
Isang espesyal na pagpupulong ang idinaos. Ang mga kinatawan ng mga magulang, lahat ay mga makapangyarihang tao, ay pumasok sa silid-pulungan na hindi itinatago ang kanilang pagkadismaya. Ginoong punong guro, sabi ng isang lalaki, ang kanyang boses ay malamig. Bakit hindi Dubai o Switzerland kundi Pilipinas? Sumunod ang isa pa, ano ang mayroon doon para matutunan ng aming mga anak, teknolohiya, kultura o isang bansa lamang na nabubuhay sa nakaraan? Naging tensyonado ang silid. Ngunit si punong guro Adrian Cole ay nanatiling tuwid na nakaupo, ang kanyang boses ay kakaibang kalmado. Dahil mismo sa mga tanong na iyan, sabi niya ng dahan-dahan, kaya ko pinili ang Pilipinas. Ang sagot ay nagpatigil sa marami. Ang inyong mga anak ay lumaki sa kasaganaan, ngunit ang mundo ay hindi lamang sinusukat sa pera. Ang isang pandaigdigang leader ay hindi maaaring tumingin sa mundo ng may pagkiling. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang iniisip ninyo at gusto kong makita nila iyon sa kanilang sariling mga mata. Nanahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay muling sumiklab ang pagtutol, ngunit ang desisyon ay nagawa na at walang sinuman ang makapagbabago nito. Sa mga araw ng paghihintay bago ang pag-alis, ipinagpatuloy ni G. Gregory Hell ang kanyang mga karaniwang aralin. Nagsalita siya tungkol sa kasaysayan ng mundo nang may katiyakan na nagpapatibay sa sentral na posisyon ng mga makapangyarihang bansa. Nang banggitin niya ang Pilipinas, bumaba ang kanyang boses, isang bansang labis na naimpluwensyahan ng mga malalaking bansa. Hiram na kultura, hiram na sistema ng pagsulat, hiram din ang arkitektura. Huwag kayong padadala sa panlabas na anyo. Ang mga salitang iyon ay tila mas lalong tumatak sa isipan ng mga mag-aaral. Ang Pilipinas sa kanilang imahinasyon ay unti-unting naging isang malabo, maliit, at hindi karapat-dapat pagtuunan ng pansin na lugar. Si Ethan ay tahimik na nakikinig, hindi tumututol, hindi rin sumasang-ayon, ngunit sa kanyang isipan ay nabuo na ang isang malinaw na konklusyon. Ang paglalakbay na ito ay isang pagkakamali. Hindi niya alam na ang mismong mga salitang may pagkiling na iyon ay malapit nang bumalik sa kanila, bawat salita, bawat letra upang harapin ang pinakamalupit na katotohanan. At kapag lumitaw na ang katotohanan, walang sinuman sa kanila ang makakabalik sa dati. Ang araw ng pag-alis ay dumating din sa wakas sa isang kapaligirang mas mabigat kaysa sa anumang naunang paglalakbay ng Royal Academy. Noong umagang iyon, ang VIP area ng paliparan kung saan sila aalis ay puno ng mga magagarang sasakyan na nakapila. Mga pribadong tsuper, bodyguard, at mga personal na katulong ng pamilya ang maagang naghihintay. Ang mga mabilis na yakap, ang mga paalalang puno ng pag-aalala ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako, ngunit wala ni katiting na pananabik. Si Ethan ay nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Inayos ng lalaki ang kwelyo ng kanyang anak. Ang mga mata ay hindi maitago ang pagkadismaya. Kung may anumang hindi magandang mangyari, sabi niya sa mahinang boses, tawagan mo agad ako, huwag kang magtiis. Inabutan siya ng kanyang ina ng isang manipis na pitaka na naglalaman ng mga card at malaking halaga ng cash. Dalhin mo ito para panatag ka. Sa mga lugar na tulad niyan, mas mabuti ng sigurado. Tumango si Ethan. Tinanggap niya ang pitaka ng walang imik. Sa kanyang isipan noon, ang Pilipinas ay isang lugar na kailangang pag-ingatan kaysa isang destinasyon para maranasan. Si Oliver naman ay hindi maitago ang kanyang pagkainis. Kinansel ako ang isang pulong sa Dubai para sa paglalakbay na ito. Nakakainis, bulong niya habang hinihila ang kanyang maleta. Tahimik si Ryan. Pinagmasdan niya ang lahat ng may pamilyar na tingin ng isang taong sanay na kontrolin ang sistema. Hindi siya maingay na tumutol tulad ni Oliver. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay naniniwala pa rin siyang ang isang maliit na bansa ay mahihirapang magpatakbo ng maayos. Sinubukan ni Sophie na manatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Si Hannah naman ay patuloy na tinitingnan ang kanyang telepono, na tila naghahanda para sa isang hindi kanais-nais na karanasan. Nang pumasok ang buong grupo sa first-class cabin ng eroplano, nanatili pa rin ang kanilang pagkainis. Naisip pa ni Ethan, gaano ba kaganda ang isang airline mula sa Pilipinas? Ngunit pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang maliliit na bagay.
Isang pagbati sa perpektong Ingles. Ang malumanay na boses at natural na ngiti ng flight attendant ay nagpatigil kay Ethan sandali. Hindi ito ang karaniwang pilit na ngiti, kundi isang napakaangkop na paggalang, maluwag na upuan, tahimik na espasyo, pinungunit hindi magarbo ang serbisyo, walang nagpipilit na magustuhan sila, at walang nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ang lahat ay naganap ng maayos at normal. Tinaasan ng kilay ni Oliver, hindi rin masama. Tiningnan ni Ryan ang control panel, ang entertainment system, ang ilaw sa cabin. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang isipan ay nagsimula na siyang magtala ng mga unang positibong puntos. Ang pagkain sa eroplano ay ikinagulat ni Sophie, hindi dahil sa karangyaan kundi sa pag-aalaga. Bawat putahe ay maingat na ipinaliwanag at tinanong ng mabuti ang pangangailangan ng bawat isa. Napansin ni Hannah na naaalala ng flight attendant kung sino ang umiinom ng ano, sino ang nangangailangan ng manipis na kumot, at sino ang madaling ginawin. Ang mga detalyeng iyon ay hindi sapat para baguhin ang kanilang pag-iisip, ngunit sapat para magtanim ng ibang uri ng hindi komportableng pakiramdam. Hindi ito tumutugma sa aming mga inaasahan. Tumingin si Ethan sa labas ng bintana habang unti-unting bumababa ang eroplano. Wala na siyang pakiramdam ng pangmamaliit tulad ng dati. Sa halip ay isang bagong uri ng pag-iingat. Pag-iingat hindi dahil sa panganib, kundi dahil nagsisimula na siyang maramdaman na maaaring nagkamali siya sa isang bagay. Nang ipahayag ng kapitan na malapit na silang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, isang malalim at matatag na boses ang umalingaw-ngaw sa cabin. Hindi namamalaya ni Ethan na umayos siya ng upo. Walang nagsalita, ngunit ang buong grupo ay may parehong kakaibang pakiramdam. Ang paglalakbay na ito ay maaaring hindi kasing simple ng kanilang inaakala. At pagkatapos, dumampi ang mga gulong ng eroplano sa runway. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Ethan na ilang minuto na lang, ang buong sistema ng paniniwala na binuo niya sa loob ng mahigit 18 taon ay magsisimula ng mayanig. Ang sapilitang paglalakbay na dati niyang minamaliit ay malapit nang magbukas ng isang pinto na hindi niya kailanman inakalang papasukin niya. Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, isang malamig at sariwang hangin ang pumasok sa cabin, hindi mainit, hindi nakakasakal, gaya ng inakala ni Ethan. Sa halip, ito ay isang napakalinaw na kaaya-ayang pakiramdam. Para bang may nagbukas ng bintana para pumasok ang isang buong ibang mundo. Tumayo si Ethan at dahan-dahang hinila ang kanyang maleta. Ang unang hakbang niya ay tumama sa aerobridge. Nananatili pa rin ang kanyang maingat na tingin. Sa kanyang isipan noon, ang Pilipinas ay isang malaking tandang pananong pa rin, isang lugar na pinaniniwalaan niyang sa huli ay magpapakita rin ng mga depekto sa likod ng panlabas na anyo. Ngunit ilang hakbang lamang ang nakalipas, bumagal na si Ethan. Ang arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport ay bumungad sa kanila, malawak, maliwanag at kakaibang maayos. Ang natural na liwanag ay pumapasok sa matataas na salaming pader. Walang siksikan, walang sigawan, walang kaguluhang karaniwang nakikita ni Ethan sa maraming malalaking paliparan. Natigilan si Oliver, nakalimutan pang hilahin ang kanyang maleta. Paliparan ba to? Bulong niya, ang boses ay humina. Walang sumagot dahil lahat sila ay nakatingin sa paligid na may parehong ekspresyon, pagkamangha. Malinaw at nasa iba't ibang wika ang mga karatula. Mabilis kumilos ang mga empleyado ng paliparan, nakatuon ang tingin ngunit hindi tensyonado, walang nagmamadali at walang nagpapakita ng kawalang interes. Ang lahat ay gumagana ng maayos tulad ng isang makinang matagal nang nakalibrate. Isang robot na gabay ang dahan-dahang dumaan. Huminto ito sa harap ng grupo ng mga mag-aaral. Isang tumpak na boses sa Ingles ang umalingaw-ngaw. "Welcome. May I assist you with your immigration procedures?" Hindi namamalaya ni Hannah na humakbang siya. Nagsasalita ito ng Ingles at marami pang ibang wika, sagot ng robot ng mahinahon. Tumingin si Ryan sa sistema ng mga screen sa itaas. Impormasyon ng flight, baggage carousel, oras ng paghihintay, lahat ay malinaw na ipinapakita. Nai-update sa real time. Natanto niya ang isang bagay na nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang sistemang ito ay seryosong idinisenyo.
Ang lugar ng imigrasyon ay nasa unahan. Sanay si Ethan na pumila ng matagal na maraming beses sinusuri ang mga dokumento. Ngunit dito, ang lahat ay nangyari ng napakabilis na hindi niya napaghandaan. Ngumiti ang isang staff, itinuro ang mga automatikong gate. Please scan your passport and look at the camera. Sumunod si Ethan. Wala pang isang minuto, bumukas ang gate. Walang tanong, walang masusing pagsisiyasat, walang mapaghinalang tingin. Naglakad siya na nalilito. Tumingin si Oliver at bumulong. Tapos na? Ganoon lang? Ang mga bagahe ay nasa conveyor belt na pagdating nila. Yumuko si Ryan para tingnan ang kanyang maleta at pagkatapos ay tumingala sa screen na nagpapakita ng lokasyon ng bagahe. Lahat ay tumugma, walang mali ni isang detalye. Pagkatapos ay may nangyaring maliit na insidente. Biglang namutla si Oliver. Nasaan ang pitaka ko? Saglit na huminto ang lahat. Tumingin si Ethan. Saan mo iniwan? Siguro sa banyo sa itaas. Nagkatinginan ang grupo. Walang nagsalita, ngunit pareho ang iniisip ng lahat. Sa ibang lugar, ang tsansang mahanap ito ay halos imposible. Bumalik sila. Ang pitaka ay naroon pa rin sa lababo. Walang gumalaw. Isang janitress ang pumasok, nakita sila at natural na sinabi, sa inyo ba to? Nakita kong naiwan kaya itinago ko rito. Kinuha ni Oliver ang pitaka, nanginginig ang kamay. Binuksan niya ito. Pera, mga card, lahat ay kumpleto. Hindi niyo kinuha? Hindi niya napigilang itanong. Tumingin sa kanya ang janitress na may bahagyang pagtataka. Bakit ko naman kukunin ang gamit ng iba? Ang simpleng tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tahimik na espasyo, ngunit para itong martilyong direktang tumama sa puso ni Ethan. Bakit kukunin ang gamit ng iba? Walang tumawa, walang nagsalita pa. Nagpatuloy sa kanyang trabaho ang janitress na parang iyon ang pinakaordinaryong bagay sa mundo. Si Ethan ay natigilan. Sa buong buhay niya, tinuruan siyang mag-ingat, mag-alala, protektahan ang kanyang ari-arian sa lahat ng paraan. Ngunit sa lugar na ito, may mga taong nabubuhay na tila ang tiwala ay ang default. 5 minuto. 5 minuto mula nang pumasok sila sa Ninoy Aquino International Airport. At sa loob ng 5 minutong iyon, isang bagay na ayaw aminin ni Ethan ang nangyari. Hindi na niya tinitingnan ang Pilipinas ng may pangmamaliit. Sa halip, ito ay isang pakiramdam na mahirap pangalanan, ito ay pag-aalinlangan. At ito rin ang simula ng isang tanong na hindi nagpatulog sa kanya sa mga sumunod na araw. Kung ang isang lipunan ay maaaring gumana sa pamamagitan ng tiwala, ano ang kulang sa lipunang pinanggalingan niya? Kung ang pagkabigla sa Ninoy Aquino International Airport ay nagdulot sa kanila ng kalituhan, ang mga sumunod na pangyayari ay lalo pang nagpahirap sa kanila na manatili sa kanilang mga dating paniniwala. Pag-alis sa paliparan, sumakay ang grupo ng mga mag-aaral sa tren patungo sa sentro ng Maynila. Maayos ang lahat, malinis, walang ingay, walang siksikan. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Ethan ay hindi ang maayos na takbo ng tren o ang maliwanag na istasyon, kundi ang kahinahunan ng mga taong nakapaligid sa kanila. May isang taong iniwan ang kanyang bag sa tabi ng upuan at pumikit para magpahinga. May isang naglagay ng telepono sa maliit na mesa at tumayo para kumuha ng tubig. Walang nakatitig sa gamit ng iba, walang tensyonadong nagbabantay ng kanilang mga ari-arian. Bumulong si Oliver, ang boses ay hindi maitago ang pagdududa. Hindi ba sila natatakot na mawalan ng gamit? Dahan-dahang umiling si Ryan, hindi sila natatakot. Siguro, nagtitiwala sila. Ang salitang tiwala ay mahinang umalingaw-ngaw, ngunit nagdulot ito ng bigat sa puso ni Ethan. Noong hapong iyon, huminto ang grupo sa isang maliit na kapihan sa Intramuros. Hindi malaki ang lugar, hindi magarbo, ngunit maayos at kaaya-aya. Ang mga empleyado ay bumati ng sapat, hindi sobrang masigla, hindi rin malamig. Inilagay ni Ethan ang kanyang pitaka sa mesa habang umo-order ng inumin, isang hindi sinasadyang ugali tulad sa anumang lugar na kanyang napuntahan. Nang dalhin ang kape, napatingin siya sa paligid. Nakikinig sa ingay ng mga sasakyan sa labas, pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. Halos 1 oras ang lumipas. Nang tumayo sila para umalis, nagulat si Ethan. Nasaan ang pitaka ko? Bumigat ang kapaligiran. Tumingin si Oliver sa walang laman na mesa.
Ang mamahaling leather na pitaka na may lamang cash at credit cards ay wala na. Sa isip ni Ethan, lahat ng masasamang posibleng mangyari ay biglang lumitaw. Sa kanyang bansa, ang ganitong pangyayari ay nangangahulugan ng maraming tawag, pag-block ng mga card, pag-report ng pagkawala, at maging investigasyon. Nawala na siguro, sabi ni Ethan sa mahinang boses, tuyo ang lalamunan. Ngunit biglang itinuro ni Sophie ang counter. Subukan mong magtanong doon. Lumapit si Ethan, mabigat ang dibdib. Hindi pa siya nagsasalita nang ngumiti ang empleyado. Hinahanap niyo po ba yung wallet? Natigilan si Ethan. Opo, paano niyo nalaman? Nakita ko pong naiwan niyo sa mesa. May mga ID po sa loob kaya itinago ko. Binuksan ng empleyado ang drawer at inilabas ang pamilyar na pitaka. Kinuha ito ni Ethan, bahagyang nanginginig ang kamay. Binuksan niya ito, naroon pa rin ang pera, kumpleto ang mga card. Hindi niyo po tiningnan? Tanong ni Ethan, halos hindi makapaniwala. Umiling ang empleyado. Gamit po ng customer, dapat hindi ginagalaw. Ang simpleng salitang iyon ay nag-iwan kay Ethan na hindi alam kung ano ang isasagot. Nakatayo sa likuran si Oliver, nanigas ang mukha. Sa bansa ko, 10 minuto lang na maiwan yan, mawawala na. Ngumiti ng bahagya ang empleyado. May masasamang tao rin po dito, pero karamihan po sa amin ay ayaw kumuha ng hindi sa kanila. Noong gabing iyon, nakaupo ang buong grupo sa lobby ng hotel, mas tahimik kaysa karaniwan. Walang nagsasalita, ngunit sa isipan ng bawat isa ay pareho ang tanong. Nagkataon lang ba ito? Si Oliver ang unang bumasag sa katahimikan. Bukas, gusto kong subukan ulit. Subukan ang ano? Tanong ni Sophie. Tingnan kung ito ay swerte lang o kung ganito talaga sila mamuhay. Kinabukasan, sa isang kainan malapit sa Universidad ng Santo Tomas, sinadyang iwan ni Oliver ang kanyang mamahaling headphones sa mesa. Umalis ang grupo, mas mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. 30 minuto ang lumipas, bumalik sila. Ang headphones ay naroon pa rin sa parehong lugar. Isang customer na nakaupo sa katabing mesa ang tumingin sa kanila at natural na sinabi, sa inyo ba to? Kanina pa namin iniisip kung sino ang nakaiwan. Walang mapanlinlang na tingin, walang pag-iingat, tanging isang napaka-ordinaryong pag-aalala. Naramdaman ni Ethan na naninikip ang kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga lugar kung saan siya nakatira, kung saan laging kailangang ilak ang mga pinto, mga bag, at maging ang tiwala, kung saan ang pagdududa ay isang survival instinct. Dito, sa gitna ng isang mataong lungsod, ang mga tao ay namumuhay ng may isang hindi nakikitang yaman, ang tiwala. Noong gabing iyon, si Ethan ay nakaupo mag-isa sa tabi ng bintana ng hotel, nakatingin sa daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ang lungsod ay maingay pa rin, matao pa rin, ngunit mayroon siyang kakaibang pakiramdam, hindi pagkalula kundi isang tahimik na kahihiyan. Kahihiyan dahil dumating siya rito ng may pangmamaliit. Kahihiyan dahil inisip niyang mabibili ng pera ang lahat. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanong ni Ethan ang sarili kung ang isang lipunan ay maaaring gumana batay sa tiwala sa pagitan ng mga estranghero, ano ang labis na kulang sa lipunang pinanggalingan niya. Kinabukasan, dinala ang grupo ng mga mag-aaral sa Intramuros, ang walled city ng Maynila. Mula pa lang sa pasukan, kakaiba na ang naramdaman ni Ethan. Hindi ito ang pagkaakit na nararamdaman sa harap ng mga malalaking palasyo sa Europa, kundi isang napaka-espesyal na katahimikan. Ang lugar ay hindi naglalayong dominahin ka, kundi inaanyayahan kang magdahan-dahan. Tumingin-tingin si Oliver at bahagyang nagkibit-balikat. Maliit lang. CG. Gregory Hell ay humakbang pasulong. Ang pamilyar niyang boses ay umalingaw-ngaw, dala pa rin ang kumpiyansa ng isang taong nagtuturo ng kasaysayan sa loob ng ilang dekada. Ito ang sinaunang sentro ng edukasyon ng Pilipinas, sabi niya. Ngunit dapat ninyong tandaan, ang sistema ng edukasyon dito ay lubhang naimpluwensyahan ng mga malalaking bansa sa rehiyon. Nakinig si Ethan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumango tulad ng dati. Si Isabella, ang Pilipinang tour guide, ay nakatayo sa tabi nila. Hindi siya tumutol, hindi rin nakipagtalo. Dahan-dahan lamang niyang inanyayahan ang grupo na pumasok sa isang exhibit. Lumitaw ang mga lumang dokumento at mga artipakto na nagpapakita ng mga pangalan ng mga natatanging iskolar noong unang panahon.
Ang mga sulat ay kupas na dahil sa panahon, ngunit malinaw pa rin, maayos at organisado. Huminto si Sophie ng matagal sa harap ng isang listahan ng mga nagtapos. Inilalagay nila ang pangalan ng mga mag-aaral dito? Tanong niya. Opo, sagot ni Isabela. Noon pa man, lubos na pinahahalagahan ng mga Pilipino ang edukasyon. Ang pag-aaral ay para maging mabuting tao muna bago maging pinuno. Ang mga salitang iyon ay nagpakunot ng noo ni Hana. Pag-aaral para maging mabuting tao? Tumango si Isabela. Kung magaling ka ngunit hindi ka mabuti, hindi iyon itinuturing na tagumpay. Walang nagsalita pa. Pag-alis sa Intramuros, nagpatuloy ang grupo sa isang gallery na nagpapakita ng baybayin, ang sinaunang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino. Sa dingding ay may mga eleganteng, paikot-ikot na mga karakter, ibang-iba sa mga matitigas na letrang nakasanayan ni Ethan. Si Isabela ay tumayo sa harap ng isang malaking display at nagsimulang magkuwento. Noong unang panahon, ginamit ng mga Pilipino ang alpabetong Espanyol dahil wala pa tayong sariling pambansang alpabeto. Ngunit mahirap ito. Hindi ito kayang matutunan ng karaniwang tao, kaya't nilikha ng mga Pilipino ang abakada at kalaunan ang modernong alpabetong Filipino. Tumingin ng maigi si Sophie. Sila ang lumikha. Opo, sabi ni Isabela. Hindi para ihiwalay ang sarili, kundi para iakma sa kung sino tayo. Sumingit si G. Gregory, ang boses ay nananatiling akademiko, ngunit malinaw na naiimpluwensyahan ng mga alpabetong Espanyol at Romano. Ngumiti ng bahagya si Isabela. Ang impluwensya ay hindi maiiwasan sa kasaysayan, ngunit ang impluwensya ay hindi nangangahulugang pagkopya. Palaging hinahanap ng mga Pilipino ang paraan upang gawing sarili nila ang kanilang natutunan. Itinuro niya ang mga eleganteng kurba sa chart. Ang alpabetong Filipino ay may mga natatanging tunog at letra na sumasalamin sa ating wika. Ito ay parang kung paano namumuhay ang mga Pilipino, maingat sa pananalita, isinasaalang-alang ang damdamin. Natigilan si Ethan, bigla niyang natanto na dati. Tinitingnan niya ang kultura ng iba, gamit ang sarili niyang panukat. Ang anumang hindi katulad ay itinuturing niyang mababa. Ngunit dito, walang nagpipilit na maging katulad ng iba. Noong hapon, naranasan ng grupo na magsuot ng barong Tagalog para sa mga lalaki at barot saya para sa mga babae. Sa una ay nahihiya si Ethan, ngunit nang isuot niya ang barong, hindi niya namamalayan na mas tumuwid ang kanyang tayo. Ang kasuotan ay hindi magarbo, hindi masikip, ngunit nagpapabagal at nagpapagaan sa kilos ng nagsusuot. Tiningnan ni Sophie ang sarili sa salamin at mahinang sinabi, ang kasuotang ito ay hindi ka pinipilit na maging sentro ng atensyon, kundi nagtuturo sa iyong maging mahinhin. Tumango si Isabela. Ang barong at barot saya ay hindi para ipagyabang, kundi para sa dignidad. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Ethan sa mga mamahaling suit sa kanyang tahanan, isinusuot para maging mas mataas sa iba. Dito naman, isinusuot para maging bahagi ng kapaligiran. Sa pagtatapos ng araw, bumisita ang grupo sa isang lumang simbahan, hindi nagniningning sa ginto, hindi magarbo, tanging mga lumang tisa, baldosa, mga puno at ang tunog ng hangin. Matagal na nakatayo si G. Gregory nang walang imik. Nang paalis na sila, isang mahinang pangungusap lamang ang kanyang binitawan na parang sinasabi sa sarili, siguro, masyado kong minamaliit ang pagtingin ko sa kanila. Narinig ito ni Ethan at sa unang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman na ang mga pagkiling ay hindi nawawasak dahil sa debate. Nawawasak ito dahil wala ng dahilan para manatili. Noong araw na iyon, binigyan ni punong guro Adrian Cole ang buong grupo ng isang libreng araw. Kayo mismo ang maglakbay, magmasid at makiramdam, sabi niya. Huwag sumunod sa schedule, huwag na ring makinig sa paliwanag ng iba. Medyo nagulat si Ethan. Sa Royal Academy, lahat ay laging kontrolado. Ito ang unang pagkakataon na pinakawalan sila sa isang hindi pamilyar na lungsod ng walang hindi nakikitang proteksyon. Ang grupo ay nahati sa maliliit na pangkat. Pinili ni na Ethan, Oliver, Sophie at Ryan na maglakad sa paligid ng Rizal Park. Ang kapaligiran dito ay ibang-iba sa kanilang inaakala. Maraming tao ngunit hindi magulo.
maingay ngunit hindi tensyonado. Ang tawanan, kuwentuhan at musika sa kalye ay natural na naghahalo. Isang grupo ng mga kabataan ang nakaupo sa isang bangko, nagigitara at kumakanta. Walang entablado, walang bayad. Ang mga dumaraan ay humihinto para makinig, pumalakpak, at pagkatapos ay nagpapatuloy sa paglalakad. Matagal na huminto si Sophie. Mukha silang komportable. Tumango si Ryan. Hindi ito ang uri ng kalayaan na ipinagyayabang, kundi kalayaan dahil wala silang kinatatakutan. Tumingin-tingin si Ethan. Maraming kabataan ang nagiiwan ng kanilang mga backpack at bag sa tabi habang nagtatawanan, tumutugtog o nagpipinta. Walang nagbabantay, walang tensyonado. Pumasok sila sa isang honesty cafe. Walang empleyado sa counter, tanging isang self-service na makina at isang maliit na karatula na may simpleng nakasulat, "Nagtitiwala kami sa iyo." "Sana, magtiwala ka rin sa amin." Mahinang natawa si Oliver. "Sa bansa ko, ang ganitong tindahan ay tatagal lang ng isang araw." Umorder sila ng kape at umupo. Sa mga mesa sa paligid, nakita ni Ethan ang mga laptop na nakabukas, mga teleponong nakalapag lang, mga pitakang nasa tabi ng baso ng tubig. Ang mga may-ari nito ay nasa banyo o nasa labas na may kausap sa telepono. Hindi na natiis ni Ethan. Tumingin siya sa isang kabataang Pilipino sa katabing mesa at nagtanong, "Hindi ka ba nag-aalala na iwan ang mga gamit mo ng ganyan?" Ngumiti ang binata. "Natural lang, sanay na kami rito, nagbabantayan kami. Kung may masamang tao man," nagkibit balikat siya, "nakakapagod naman kung palagi mong pagdududahan ang lahat dahil lang sa iilan." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Ethan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. May mga grupo ng estudyante na masiglang nag-uusap at nagtatalo. May nagsasalita tungkol sa pagsisimula ng negosyo, may tungkol sa kalikasan, mayroon ding tungkol sa musika at pelikula. Napansin ni Ryan ang isang bagay. Hindi sila nag-uusap tungkol sa pera. Idinagdag ni Sophie. Pinag-uusapan nila kung ano ang gusto nilang gawin. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Ethan. Sa kanyang mundo, lahat ng pag-uusap ay nauuwi sa halaga ng ari-arian, stocks, brand at posisyon. Dito, ang mga tao ay normal na nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Noong gabi, nakipagkita sila sa isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino na nakilala nila noong nakaraang araw. Inanyayahan sila ng grupo na kumain sa isang karinderya. Maliit ang lugar, simple ang mga mesa at upuan, ngunit puno ng tao. Bawat isa ay may sariling plato ng kanin at ulam, simple ngunit mainit. "Magkano ito?" tanong ni Oliver. Ngumiti ang isang estudyante. "Wala pa sa presyo ng isang tasa ng kape ninyo." Kumain ng dahan-dahan si Ethan. Ang pagkain ay hindi magarbo ngunit may kakaibang init. Hindi ito ang lasa ng mamahaling sangkap kundi ang pakiramdam ng isang pampamilyang hapunan. "Nagtatrabaho ba kayo?" tanong ni Sophie. "Oo naman," sagot ng isang estudyante. "Para matustusan ang sarili, para maunawaan ang halaga ng pera." Nagulat si Oliver. "Pero hindi ba kayo sinusuportahan ng mga magulang ninyo?" "Sinusuportahan?" Tumango ang isa pa. "Pero gusto naming tumayo sa sarili naming mga paa." Ang mga salitang iyon ay mahinang umalingaw-ngaw, ngunit nagdulot ng bigat sa puso ni Ethan. Noong gabing iyon, naglakad pa uwi ang grupo sa hotel. Maliwanag pa rin ang lungsod, ligtas pa rin. Maraming babae ang nag-iisa na naglalakad, hindi nagmamadali, hindi natatakot. Biglang natanto ni Ethan ang isang bagay na nagpalito sa kanya. Dito, hindi kailangang patunayan ng mga kabataan na sila ay mayaman o makapangyarihan. Kailangan lang nilang mamuhay ayon sa kanilang pinaniniwalaan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ethan na naiinggit siya. Hindi dahil mas mayaman ang Pilipinas, kundi dahil mas magaan ang kanilang kalooban. Ang programa ng homestay ay inihayag kinaumagahan. Nang sabihin ni punong guro Adrian Cole na bawat mag-aaral ay maninirahan ng isang araw sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino, marami sa grupo ang nagpakita ng bahagyang pag-aalala. Ganoon din si Ethan. Sa kanyang isipan, ang ordinaryong pamilya ay nangangahulugang masikip, hindi komportable at walang privacy. Sanay siyang manirahan sa isang malaking bahay kung saan bawat isa ay may sariling palapag, sanay na may mga katulong na gumagawa ng lahat.
Hindi niya alam kung ano ang kanyang haharapin. Sina Ethan at Oliver ay dinala sa isang lumang apartment complex sa labas ng sentro ng lungsod. Hindi matataas ang mga gusali, hindi magarbo, maliit ang elevator, makipot ang pasilyo at kupas na ang pintura sa mga dingding. Mahinang bumuntong hininga si Oliver. Ang liit, hindi sumagot si Ethan. Nagmamasid siya, hindi na may mapanghusgang tingin tulad ng dati, kundi may kakaibang kuryosidad. Bumukas ang pinto ng apartment. Isang babaeng nasa katanghali ang gulang ang ngumiti ng magiliw. "Hello mga iho, nandito na pala kayo." Walang sunod-sunod na tanong, walang pag-aalinlangan, tanging isang napakanatural na pagbati na parabang matagal na silang magkakilala. "Magandang araw po." Yumuko si Ethan bilang reaksyon. "Pasok kayo, mainit sa labas." Ang apartment ay mas maliit kaysa sa sala ng bahay ni Ethan, ngunit ang nagpatigil sa kanya ay hindi ang sukat kundi ang pakiramdam sa loob maayos, mainit. May amoy ng pagkain sa hangin. "Dito nyo na lang iwan ang sapatos nyo," sabi ng babae. Saglit na natigilan si Ethan. Hindi pa siya kailanman nag-alis ng sapatos sa harap ng pinto ng bahay, ngunit sumunod siya. Lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa isang silid, ngumiti ng magiliw. "Hello mga iho, feel at home lang kayo." Walang nagtanong kung sino ang kanyang mga magulang, gaano siya kayaman, walang nagpakita ng labis na kuryosidad. Sa tanghalian, sama-samang naghanda ng pagkain ang buong pamilya. Ang ama ang nagluto, ang ina ang nag-ayos, at ang anak na lalaki ang nagpunas ng mesa. Lahat sila ay natural na kumikilos, walang itinalagang gawain, walang nag-uutos. Si Ethan ay nakatayong nalilito. "May maitutulong po ba ako?" tanong niya. Ngumiti ang ina. "Oo naman, pwede mo bang hugasan ang mga gulay?" Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naghugas ng gulay si Ethan sa isang maliit na kusina. Sa una ay alanganin, ngunit kalaunan ay nasanay rin. Walang tumawa sa kanya, walang nagmadali. Inihain ang hapagkainan, hindi maraming putahe, ngunit lahat ay mainit. "Kain na kayo mga iho, lutong bahay lang," sabi ng ama. Sa hapagkainan, nag-uusap sila, nagtatanong kung kamusta ang araw, nagkukuwento ng maliliit na bagay. Ang anak na lalaki ay nagkuwento tungkol sa kanyang pag-aaral at ang mga magulang ay nakikinig. May mga pagkakataong hindi siya sumasang-ayon, ngunit hindi siya sinisigawan ng kanyang mga magulang, tinatanong lamang nila kung bakit. Tahimik na nakaupo si Ethan. Sa kanilang bahay, bihira ang hapunan at kapag mayroon man, lahat ay nakatingin sa kanilang mga telepono. Walang nagtatanong, "Kamusta ang araw mo?" Walang nagkukuwento. Pagkatapos kumain, sama-sama silang nagligpit. Tatayo na sana si Ethan nang sabihin ng ama ng mahinahon, "Dito, pagkatapos kumain, sama-sama tayong nagliligpit para masaya." Ang mga salita ay hindi utos, kundi isang ugali lamang. Noong hapon, nakaupo ang buong pamilya sa sala. Ang ama ay nagbabasa ng diaryo, ang ina ay naggagansilyo at ang anak ay nag-aaral. Walang gumagawa ng anumang espesyal, ngunit walang nakakaramdam ng kalungkutan. Nakaupo doon si Ethan, kakaiba ang pakiramdam. Maliit ang bahay, ngunit hindi masikip. Malaki ang kanyang bahay, ngunit laging walang laman. Bago umalis si Ethan, binigyan siya ng ina ng isang maliit na pulseras na gawa sa pulang sinulid. "Wala akong mamahaling maibibigay. Gawa ito ng anak kong babae bilang alaala." Kinuha ito ni Ethan, nanikip ang lalamunan. Sa taxi pabalik sa hotel, mahinang sinabi ni Oliver, "Maliit ang bahay nila, pero mas mainit ang pakiramdam kaysa sa bahay ko." Hindi sumagot si Ethan. Tumingin siya sa labas ng bintana, mabigat ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang kaligayahan ay wala sa laki ng bahay, kundi sa kung nagkikita-kita ang mga taong nakatira dito. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Ethan. Ang silid ng hotel ay maluwag, tahimik, at kumpleto sa mga kagamitan, ngunit hindi siya mapakali. Ang imahe ng maliit na apartment kaninang hapon ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan, mas malinaw kaysa sa kanyang mga mararangyang alaala sa loob ng maraming taon. Isang inang may magiliw ng ngiti, isang hapunan na walang mga telepono, isang maliit na bahay kung saan walang nakakaramdam na napabayaan. Bumangon si Ethan at binuksan ang mga kurtina. Ang Maynila sa gabi ay maliwanag pa rin, ngunit ang mga ilaw ay hindi malamig.
Hindi nakakasilaw, hindi magarbo, sapat lang para makita ng mga tao ang isa't isa. Tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit sa isang lugar na hindi gaanong mayaman, ang mga tao ay nabubuhay ng may gaanang loob. Kinabukasan, nagtipon muli ang buong grupo. Walang masyadong nagsasalita, ngunit malinaw na naramdaman ni Ethan na bawat isa ay may dalang mabigat sa kanilang puso. Si Oliver ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay mas malalim kaysa karaniwan. Sa tingin ko, marami tayong hindi naintindihan. Tumango si Ryan. Wala sila ng maraming bagay na tinatawag nating luho, ngunit mayroon sila ng isang bagay na wala tayo. Ano iyon? Tanong ni Sophie. Dahan-dahang sumagot si Ryan. Kapanatagan, ang salitang iyon ay mahinang umalingaw-ngaw, ngunit nagpatahimik sa lahat. Kapanatagan na iwan ang pitaka sa mesa, kapanatagan na hayaan ng mga anak na magpahayag ng kanilang mga saloobin, kapanatagan na mabuhay ng hindi pinagdududahan ang mga nasa paligid. Biglang naalala ni Ethan ang kanyang bahay. Laging may maraming kandado ang mga pinto, may mga kamera sa lahat ng sulok, mga bodyguard, sistema ng alarma, mga password lahat para protektahan ang ari-arian. Ngunit sino ang nagpoprotekta sa puso ng mga tao? Noong hapon, nakaupo ang buong grupo sa tabi ng Manila Bay, mahangin, maalon-alon ang tubig, isang napaka-ordinaryong tanawin, ngunit nagdulot ng kakaibang kapayapaan sa puso ni Ethan. Sa bahay ko, nagsimulang magsalita si Ethan. Ang boses ay mabagal, ang mga magulang ko ay napakayaman, ngunit palagi silang nag-aalala. Natatakot na mawalan ng pera, matakot na maloko, matakot na pagtaksilan. Sumunod si Oliver. Ganoon din sa amin. Laging tinuturuan na mag-ingat, huwag magtiwala ng lubusan kanino man. Tumingin si Ethan sa dagat. Dito naman, nagtitiwala muna sila. Walang tumawa, walang tumutol. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan ni Ethan na ang pagiging mayaman ay hindi ang pagkakaroon ng maraming bagay na dapat ingatan, kundi ang pagkakaroon ng kaunting bagay na dapat katakutan. Noong gabing iyon, tinawagan ni Ethan ang kanyang ina. Ma, ngayon, nanirahan ako sa isang pamilyang Pilipino. Tahimik na nakinig ang kanyang ina. Maliit lang ang bahay nila pero sabay-sabay silang kumakain, nag-uusap, walang nakatingin sa telepono. Tahimik ang kabilang linya sandali. Pagkatapos ay mahinang sinabi ng kanyang ina, "Naalala ko, dati ganyan din tayo." Ang mga salitang iyon ay nagpanikip sa lalamunan ni Ethan. Marahil hindi dahil hindi nila alam kung paano mabuhay ng ganoon, kundi dahil sa daan patungo sa pagyaman, na iwala nila ito nang hindi namamalayan. Nang matapos ang tawag, matagal na nakaupo si Ethan. Bigla niyang naunawaan na ang isang bansa ay hindi kailangang maging malaki para hangaan ng iba. Kailangan lang itong maging sapat na mabuti para gusto ng mga taong manirahan ng magkakasama. At ang Pilipinas, sa pamamagitan ng napakaliit na mga bagay, ay nagawa ang isang bagay na hindi kailanman mabibili ng pera. Ang huling umaga sa Pilipinas ay dumating ng marahan, walang ingay, walang babala. Walang sinuman sa grupo ang nagsalita, ngunit alam ng lahat na ito na ang araw ng pamamaalam. Nagising si Ethan ng mas maaga kaysa karaniwan. Binuksan niya ang kanyang maleta at inayos ang kanyang mga gamit. Ang Barong Tagalog, isang maliit na aklat tungkol sa wikang Filipino, isang pakete ng kapeng barako, ang pulseras na gawa sa pulang sinulid. Hindi mamahalin ang mga bagay na iyon, ngunit maingat niyang tiniklop ang mga ito na para bang natatakot na makusot ang isang alaala. Sa lobby ng hotel, nagtipon ang buong grupo. Ang kapaligiran ay ibang-iba na sa mga unang araw. Wala nang reklamo, wala nang mapangmatang tingin, tanging isang malalim na katahimikan. Si Oliver ang bumasag sa katahimikan. Nakakainis, mahina niyang sinabi, "Hindi ko inakalang malulungkot akong umalis sa isang lugar na tulad nito." Tumango si Ryan. "Akala ko ang Pilipinas ay isang hantungan lang, pero ito pala ang lugar na magpapaisip sa iyo." Dinala sila ng sasakyan sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting lumalayo. Ang mga pamilyar na kalsada na ilang araw pa lang ang nakalipas ay tila naging malapit na sa puso. Tumingin si Ethan sa labas, bumigat ang kanyang dibdib. Naalala niya ang tanghalian sa maliit na apartment, ang simpleng sinabi ng ina,
ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nang hindi kailangang mag-ingat. Pagdating sa paliparan, naroon din ang mga Pilipinong kaibigan na nakilala nila. Niyakap ni Sophie si Ina, ang estudyanteng kasama niyang mamasyal noong isang gabi. "Mamimiss kita." Ngumiti si Ina, namumula ang mga mata. "Pagbalik mo, sabihan mo kami, laging bukas ang Pilipinas para sa iyo." Nakipagkamay si Oliver sa isang binatang Pilipino, mahigpit ang hawak. "Ipinakita mo sa akin ang ibang paraan ng pamumuhay." Ngumiti lang ang binata. "Natuto rin kami sa inyo. Huwag mong isipin na isang panig lang." Pagdating ng turno ni Ethan, saglit siyang natigilan at pagkatapos ay yumuko ng malalim. "Salamat. Dahil hindi ninyo kami minamaliit, kahit na iyon ang ginawa namin sa simula." Hindi nagsalita ang kausap, inilagay lang ang kamay sa kanyang balikat at tumango. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ethan na nanunubig ang kanyang mga mata. Sa pag-check-in, mabilis at maayos pa rin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pagkalito si Ethan tulad ng unang araw. Sa halip, mayroong isang malinaw na panghihinayang. Nang lumipad ang eroplano, unti-unting lumiliit ang lungsod sa ibaba. Tumingin si Ethan sa bintana nang hindi kumukurap. "Gusto mo bang bumalik?" tanong ni Oliver. Sumagot si Ethan nang walang pag-aalinlangan. "Oo." "Para magbakasyon?" Umiling si Ethan. "Hindi. Para manirahan." Nanahimik si Oliver. Pagkatapos ay marahang tumango. Mahaba ang biyahe ngunit walang natulog. Bawat isa ay may sariling iniisip. Hindi nila sinasabi, ngunit alam ng lahat na may dala silang mas mabigat pa kaysa sa kanilang mga bagahe. Ito ay kahihiyan at pagkamulat. Nang lumapag ang eroplano sa kanilang bansa, agad na lumitaw ang pagkakaiba. Ang paliparan ay siksikan, maingay, ngunit ang mga tingin ay pagod. Mahabang pila. Hinigpitan ni Ethan ang hawak sa kanyang maleta. Isang linggo pa lang, ngunit hindi na siya ang dating siya. At alam niyang ang pinakamahirap ay hindi ang pag-alis sa Pilipinas, kundi ang pagpapanatili ng mga aral na natutunan niya doon kapag bumalik na siya sa isang mundong ibang-iba. Pagbukas pa lang ng pinto ng sasakyan, natigilan si Ethan sa harap ng mansyon ng kanilang pamilya. Ang bahay ay ganoon pa rin malaki, maliwanag, mataas ang gate, makapal ang pader, puno ng kamera sa bawat sulok. Lahat ay nagpapahiwatig ng absolutong seguridad, bisang uri ng seguridad na dati niyang itinuturing na normal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naramdaman ni Ethan ang kapanatagan. "Sir, nakauwi na po kayo," sabi ng trooper sa monotonong boses. Tumango si Ethan, hinila ang maleta papasok. Ang automatikong pinto ay nagsara sa kanyang likuran, gumawa ng isang napakaliit na tunog, ngunit sa kanyang puso, ito ay umalingaw-ngaw na parang malakas na pagsara. Ang hapunan noong gabing iyon ay inihanda ng kumpleto, masasarap na pagkain, magandang pagkakaayos. Ang ama ni Ethan ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang kanyang ina ay nasa tabi niya, bawat isa ay may hawak na telepono. "Kamusta ang biyahe?" tanong ng kanyang ama. Ang mga mata ay nakatingin pa rin sa screen. "Iba po," sagot ni Ethan. "Paano iba?" tanong ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nag-i-scroll pa rin sa isang shopping app. Huminga ng malalim si Ethan. "Ang Pilipinas ay mas maunlad kaysa sa inaakala ko. Ang pinakamahalaga, ang mga tao ay nagtitiwala sa isa't isa." Mahinang natawa ang kanyang ama. Ang tiwala ba ay nagiging pera? Ang tanong na iyon ay bumagsak sa hapagkainan na parang isang malamig na bato. Nanahimik si Ethan, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil natanto niyang may mga bagay na hindi maipaliwanag sa taong hindi pa nakaranas. Pagkatapos ng hapunan, bawat isa ay bumalik sa kani-kanilang silid. Ang malaking bahay ay naging tahimik, ngunit ito ay isang hungkag na katahimikan. Nakaupo si Ethan sa kanyang silid, na mas malaki pa ng maraming beses kaysa sa homestay apartment sa Pilipinas. Mayroon itong lahat ng kaginhawahan, ngunit wala ang pakiramdam na may naghihintay. Binuksan niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga litratong kuha sa Maynila. Ang simpleng hapunan, ang mataong kalye, ang mga totoong ngiti, naalala niya ang sinabi ng Pilipinong ama. Pagkatapos kumain, sama-sama tayong nagliligpit para masaya. Dito, pagkatapos kumain, lahat ay nawawala. Kinabukasan, bumalik si Ethan sa paaralan. Pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan. "Kamusta ang Pilipinas? Siguradong mahirap, no? Mayroon bang dapat tingnan?"
Dahan-dahang sumagot si Ethan, marami. Ilang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw. Pinalambot kayata ng biyahe. Hindi nakitawa si Ethan. Sa klase ng kasaysayan, pumasok si G. Gregory Hell. Nanahimik ang buong klase. Tiningnan niya ang mga mag-aaral at sinabi, gugugulin natin ang araw na ito para pag-usapan ang nakaraang biyahe. Ang mga pamilyar na opinyon ay umalingaw-ngaw. Maliit, atrasado, walang dapat matutunan. Nang turno na ni Ethan, tumayo siya. Ang pinakamalaking natutunan ko sa Pilipinas ay hindi teknolohiya o arkitektura, sabi niya ng dahan-dahan, kundi kung paano tratuhin ng mga tao ang isa't isa. Nagbulungan ang klase. Doon, maari mong maiwan ang iyong pitaka at mahanap mo pa rin ito. Ang mga babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi. Ang mga kabataan ay nag-uusap tungkol sa mga pangarap, hindi sa ari-arian. Matagal na tiningnan ni G. Gregory si Ethan, pagkatapos ay sinabi niya, ang kanyang boses ay bumaba. Marami rin akong naging realisasyon at kailangan kong aminin, tinuruan ko kayo ng may pagkiling. Natigilan ang buong klase. Ang Pilipinas ay hindi isang maliit na bansa tulad ng ating iniisip. Ito ay isang lipunan kung saan umiiral pa rin ang tiwala. Umupo si Ethan, malakas ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa kanyang mga iniisip. Ngunit habang mas nagigising siya sa katotohanan, mas nasasaktan siya. Nasasaktan dahil natanto niyang ang mundong kanyang ginagalawan ay puno ngunit malamig, at ang Pilipinas, isang lugar na dati niyang minamaliit, ay naging bagong panukat para sa tinatawag na kaligayahan. Noong gabing iyon, isinulat ni Ethan sa kanyang talaarawan, mayaman kami ngunit laging takot na mawalan. Hindi sila mayaman ngunit nabubuhay nang walang takot sa isa't isa. Kaya, sino ang tunay na mayaman? Sa mga sumunod na araw, naging mas tahimik si Ethan. Pumapasok pa rin siya sa klase, tinatapos ang mga takdang aralin, nabubuhay pa rin sa karaniwang takbo ng Royal Academy. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na lumihis na sa dating landas. Ang mga usapan ng kanyang mga kaibigan tungkol sa bagong kotse, yate at stocks ay hindi na nakakakuha ng kanyang interes. Nakikinig si Ethan, ngunit ang kanyang isipan ay napupunta sa isang maliit na karinderya sa Maynila kung saan libre ang dagdag na kanin, kung saan ang mga estranghero ay magkatabing nakaupo ng walang pag-iingat. Isang hapon, pumasok si Ethan sa silid-aklatan, hindi sa seksyon ng negosyo o pananalapi tulad ng dati, kundi sa seksyon ng mga wika. Matagal siyang nakatayo sa harap ng isang maliit na estante kung saan nakasulat ang wikang Filipino. Kinuha ni Ethan ang isang aklat, binuklat ang unang pahina. Ang mga kakaibang letra, malambot, iba sa mga wikang dati niyang pinag-aralan. Si Tom ay nasa likuran niya, ang boses ay may pagtataka. Seryoso kang mag-aaral ng Filipino? Tumango si Ethan. Oo. Para saan? Nanahimik si Ethan sandali at sumagot, para maintindihan. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik kay Tom. Noong gabing iyon, seryosong kinausap ni Ethan ang kanyang mga magulang. Gusto kong mag-aral ng kolehiyo sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa silid. Anong? Sabi mo. Ibinaba ng kanyang ama ang telepono. Sa unang pagkakataon ay direktang tumingin sa kanyang anak. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Hindi para magbakasyon, hindi para maranasan, kundi para manirahan. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Ethan, masyado kang naapektuhan ng biyaheng iyon. Hindi po, sabi ni Ethan ng dahan-dahan. Nagsisimula pa lang po akong makakita. Umiling ang kanyang ama. Bakit hindi sa Amerika o sa England? Bakit sa isang maliit na bansa? Tumingin si Ethan sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon ay hindi umiiwas. Dahil doon, natutunan kong maging tao muna bago matutong kumita ng pera. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Hindi nagalit ang kanyang ama. Matagal lang siyang nanahimik. Pinag-isipan mo na ba yan ng mabuti? Opo. Ilang araw ang lumipas, kinausap ni Ethan si G. Gregory Hell. Sir, sabi ni Ethan, nagpasya na po akong mag-apply sa isang universidad sa Pilipinas. Matagal siyang tiningnan ni G. Gregory, ang mga mata ay wala ng dating pagmamataas, kundi mayroong pagmumuni-muni. Hindi kita pipigilan, sabi ng guro. Dahil ako mismo ay muling nag-aaral, kumuha siya ng isang kwaderno mula sa kanyang drawer.
Pagkatapos ng biyaheng iyon, sinimulan kong isulat muli ang mga itinuro ko. Siguro, hindi na kailangan ng mundo ng mga taong alam lang ang nasa libro, kundi ng mga taong may lakas ng loob na itama ang mali. Yumuko ng malalim si Ethan. Noong gabing iyon, isinulat niya sa kanyang tala-arawan, "Hindi ako umaalis para takasan ang lugar kung saan ako ipinanganak. Umaalis ako para matutong mamuhay ng tama at balang araw, dadalhin ko pabalik ang tama." Sa mga sumunod na buwan, sinimulan ni Ethan na mag-aral ng Filipino araw-araw. Mabagal, mahirap, ngunit matiyaga. Sa tuwing nahihirapan siya, naaalala niya ang simpleng tanong ng janitress sa paliparan, "Bakit kukunin ang gamit ng iba?" Isang tanong na tila simple ngunit yumanig sa buong pananaw niya sa mundo. Nang dumating ang sulat ng pagtanggap mula sa Pilipinas, matagal na hinawakan ni Ethan ang papel, hindi dahil sa katanyagan, hindi dahil sa diploma, kundi dahil alam niyang ito ang landas na gagawin siyang isang mas buong tao. At ang pinakamalaking pagbabago ay laging nagsisimula sa isang napakatahimik na desisyon. 6 na buwan pagkatapos ng biyaheng iyon, muling tumuntong si Ethan sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang estudyante sa isang paglalakbay-aral. Walang mga sasakyang sumusundo, walang siksik na schedule, walang mga mausisang tingin mula sa mga tao. Dumating siya bilang isang estudyante. Ang Ninoy Aquino International Airport ay ganoon pa rin, hindi masyadong maingay, hindi masyadong magarbo. Ngunit para kay Ethan, lahat ay pamilyar. Siya mismo ang naghila ng kanyang maleta, nag-asikaso ng mga papeles, at sumakay ng sasakyan papuntang dormitoryo. Tahimik ang kanyang puso, ang dormitoryo ay hindi maluwag. Magkakasama sila sa isang silid, may ceiling fan, mesang kahoy, at bintanang nakatanaw sa isang maliit na bakuran. Ang kasama niya sa silid ay si John, isang estudyanteng Pilipino. "Hello?" Ngumiti si John. "Medyo masikip dito, pero masasanay ka rin at magiging masaya." Ngumiti si Ethan. "Sanay na akong mamuhay sa masikip." Mabilis silang nagkasundo. Sa gabi, sabay silang nagluluto. Simple ngunit sapat na para maging mainit ang pakiramdam. Tinuruan ni John si Ethan kung paano magluto ng sinigang, kung paano timplahan para maging tama ang lasa. "Hindi kailangang sobrang sarap," sabi ni John. "Ang importante, sabay tayong kumakain." Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Ethan sa maliit na apartment. Sa universidad, nagulat si Ethan nang makita na malayang magtanong ang mga estudyante. Ang mga propesor ay hindi lang basta nagtuturo, nakikinig din sila. May mga pagkakataong tumutol si Ethan, ngunit walang kumunot ang noo. Tinanong lang siya ng propesor, "Bakit mo nasabi yan?" Natanto ni Ethan, dito, hindi sila takot sa pagkakaiba. Tuwing weekend, nag-apply si Ethan bilang part-time sa isang maliit na kapihan, hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto niyang maranasang mamuhay tulad ng mga kabataang Pilipino. Nang matanggap niya ang kanyang unang sahod, hindi malaki ang halaga, ngunit matagal niya itong hinawakan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumastos siya ng perang pinaghirapan niya. Iba ang pakiramdam. Isang gabi, nakatanggap siya ng email mula kay G. Gregory Hell. "Ethan, natapos ko na ang aklat na sinabi ko sa iyo. Pinamagatan ko itong malalaking aral mula sa isang maliit na bansa. Hindi ko isinulat ang tungkol sa Pilipinas bilang isang perpektong bansa. Isinulat ko ang tungkol sa Pilipinas bilang isang salamin na sumasalamin sa ating mga sarili." Binasa ni Ethan ang sulat, nanubig ang kanyang mga mata. Sa parehong panahon, sa Royal Academy, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dumarami ang mga mag-aaral na nag-e-enroll sa mga exchange program sa Pilipinas. Hindi dahil sa diploma, kundi dahil sa mga kuwentong ikinuwento ni Ethan at ng kanyang mga kaibigan. Tungkol sa isang lugar kung saan maaari mong maiwan ang iyong pitaka. Tungkol sa maliliit ngunit magiginhawang pamilya. Tungkol sa isang lipunang mabagal ang takbo ngunit hindi atrasado. Isang araw, nakatanggap si Ethan ng mensahe mula sa kanyang ama. "Nandito kami ng nanay mo sa Maynila. Gusto kong makita kung bakit mo pinili ang lugar na ito." Matagal na natigilan si Ethan. Nang magkita sila ng kanyang mga magulang sa tabi ng Manila Bay, wala nang mga matatalim na tanong, tanging tahimik na pagmamasid. Mahinang sinabi ng ina ni Ethan, "Iba talaga ang pamumuhay ng mga tao rito.
Dahan-dahang tumango ang kanyang ama. Hindi ko inakala na ang isang lipunan ay maaaring gumana sa pamamagitan ng tiwala. Ngumiti si Ethan nang walang imik. Alam niyang ang binhi ay naitanim na. Hindi binabago ng Pilipinas ang mga tao sa pamamagitan ng mga aralin. Binabago ng Pilipinas ang mga tao sa pamamagitan ng paraan ng pamumuhay. At minsan, sapat na ang isang taong tunay na magbago at ang pagbabagong iyon ay lalaganap ng malayo. Sa araw na umalis si Ethan sa Pilipinas, ang panahon sa Maynila ay hindi mainit, hindi rin umuulan. Isang napaka-ordinaryong umaga. Hinila niya ang kanyang maleta palabas ng dormitoryo. Inihatid siya ni John sa labas. Walang bulaklak, walang mamahaling regalo, isang magaan na yakap lang. Pag na-miss mo, bumalik ka, sabi ni John. Hindi aalis ang Pilipinas. Tumango si Ethan. Sa paliparan, mabilis at maayos ang lahat. Walang ingay, walang pagmamadali. Nang lumipad ang eroplano, tumingin si Ethan sa lungsod na unti-unting lumiliit. Wala na ang pananabik tulad ng mga nakaraang biyahe. Tanging isang tunay na pangungulila. Pagbalik sa kanyang bansa, ganoon pa rin ang lahat. Ang paliparan ay siksikan, ang mga tao ay iritado dahil sa paghihintay. Ang mga reklamo, busina ng mga sasakyan, mga sigaw na nagmamadali. Ilang oras pa lang, ngunit pagod na si Ethan. Sa unang hapunan, muling umupo ang pamilya sa malaking hapagkainan. Bawat isa ay may hawak na telepono. Walang nag-uusap. Inilagay ni Ethan ang kanyang kamay sa mesa. Pwede po ba tayong maghapunan ng sabay? Tumingala ang kanyang ina. Nag-atubili sandali ang kanyang ama. At pagkatapos ay isinantabi ang telepono. Sa una ay alanganin ang kapaligiran. Ngunit pagkatapos ay nagtanong ang kanyang ina. Anong ginawa mo sa unibersidad ngayon? Isang napakaliit na tanong, ngunit isang tanong na inakala ni Ethan na hindi na niya maririnig. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Ethan na baguhin ang maliliit na bagay. Hindi na niya ikinakandado ang pinto ng kanyang silid kung hindi kailangan. Sinagot niya ang mga waiter nang may tingin sa mata at ngiti. Pinupulot niya ang mga gamit na nalalaglag ng iba. Minsan, isang estranghero ang humabol sa kanya at nagtanong, "Hindi ka ba natatakot na maloko?" Ngumiti lang si Ethan. Sa Pilipinas, hindi sila ganyan mamuhay. Sa Royal Academy, nag-organisa si G. Gregory Hale ng isang espesyal na talakayan. Walang blackboard, walang slides, isang tanong lamang ang nakasulat sa pisara, ano ang isang maunlad na bansa? Tumayo si Ethan, ang boses ay kalmado. Ito ay isang lugar kung saan ang isang bata ay maaaring lumaki ng hindi laging natatakot. Isang lugar kung saan ang mga matatanda ay hindi iniiwan. Isang lugar kung saan ang pagkawala ng pitaka ay hindi nangangahulugang pagkawala ng lahat. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtitiwala muna bago magduda. Nanahimik ang buong bulwagan, walang tumutol. Dahan-dahang tumango si G. Gregory. Inakala kong pupunta ako sa Pilipinas para magturo, ngunit lumalabas na pumunta ako doon para matuto. Makalipas ang maraming taon, nang si Ethan ay isa ng matagumpay na tao, tinanong siya, "Ano ang mayroon sa Pilipinas na nagpabago sa iyo ng ganoon?" Hindi ikinuwento ni Ethan ang tungkol sa modernong paliparan, teknolohiya o mga magagarang bagay. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Doon, ang mga tao ay hindi nabubuhay sa pera kundi sa tiwala. At iyon ang pinakamahalagang bagay na kanyang natanggap. Kung nakinig ka hanggang dito, marahil na itanong mo na rin sa iyong sarili, tunay ba tayong mahirap o nakalimutan lang natin kung saan tayo mayaman? Ang Pilipinas ay hindi isang perpektong bansa. Ngunit mayroon ang Pilipinas na nawala na sa maraming lugar, ang kabutihan sa pagitan ng mga tao. Kung naantig ka ng kuwentong ito, mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong mga saloobin. At kung gusto mo ng mga mabagal, malalim, at napaka-Pilipinong kwento tulad nito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Sino ang nakakaalam? Baka ang kwentong ito ang simula ng isang napakaliit na pagbabago sa iyong buhay.